So magandang araw kabola, sa video na ito, mayroon na naman po tayong trade na isa-suggest kabola, no? So matumal talaga ang trade ngayon, no? Ngayon pong ongoing po yung season natin kabola, pero expect na hindi po matatapos ang taon na to na walang trade. Nararamdaman ko yan kabola kasi malamang mayroon po sa elite team na gugustuhin na may baguhin po sa kanilang lineup. So mga hindi pa na-subscribe kabola, pakipindot naman po yung subscription button. But before we go there, pag-usapan muna natin, update ulit dito po sa sitwasyon ni Pido Herencio at saka nitong si Thomas Robinson. So ito nga si Pido Herencio kabola, napag-fine na po ng 20,000 for verbal threats po ni Thomas Robinson. Alam naman natin, of course, si Thomas Robinson ay pinalis na po ng bansa kabola. Kasi nga po, siya po ay finire ng NLEX Road Warriors kabola. Bakit siya finire? Tanungin niyo po sa NLEX, pero mukhang dahilan po kabola is yung pong kanyang pong pagliliwaliw kabola, di ba? Kasi bigla po siyang pumunta ng Palawan out of nowhere po kabola. So ito nga si Pido, 20,000 lang kabola yung binigay po sa kanya. Sapat na pala yun, no? Yung isang pangyayari kabola, yung ginawa niya, yung pag-threaten po, kasi life threat po, death threat kabola, yung kanya pong ginawa kabola. Ang kalumbas lang pala si BBA noon, 20,000. Pero pag nangyari yan sa kalsada lang kabola, alam natin yan, death threat, pwede kang makulong dyan kabola. Pero sa BBA, 20-20 mil lang, di ba? Kasi dahil lang sa basketball, kaya 20-20 mil, di ba? 20-20 mil lang. Kaya nga nakakaloko, ano, yung decision po ng PBA kabola. Now, this will now become a precedent. So, ang ibig sabihin yan, pag meron ulit death threat, 20-20 mil lang, no? So, what if, na yung parang pandemya na to, at yun na yung mga susunod pa pong mga mangyayari, hindi na lang ito yung last kabola. So, ano gagawin yun ng PBA, di ba? Ito yung precedent nila eh. Ito yung kanilang naging pundasyon, 20,000 lang kabola, di ba? Yan ang nakakabahala ngayon dito sa sitwasyon. So, magiging maganda ba silang halimbawa kabola kapag po itong PBA pinasukan na po ng sandamakmak na death threat kabola. Rain or shine naman po kabola, of course, they replaced their import kabola si Dajuan Summers. Ang kanila pong pinalit isang veteran import, Demetrius Treadwell kabola. Looking at the numbers, looking at the highlights kabola, we are not a big fan. Yes, so malaki po yung katawan nito si Treadwell kabola. Pero actually yung Summers naman is in acceptable level. As an import kabola, yun nga lang, hindi sila nagpapanalo kasi. Pero si Treadwell, medyo hindi tayo believe sa mga nakita po natin kabola. And before we go to our most crucial po na pag-uusapan, ito muna tayo. Ito mga comments po kabola din sa atin pong Converge former ace player trade asset lang ba sa SMB. Yung una po, Rogelio Benablo, Tekng kapalit kay Pugoy. Of course, that is not realistic kabola, knowing that Pugoy is top 3 player currently ng TNT, and of course, Jeron Teng, hindi po siya top 3 player ng San Miguel Beermen, and alam namang ahaya ng TNT na pagtawanan lang sila po ng San Miguel kabola, knowing a free agent sila, signing lang po nila si Teng, so that's not realistic. Ricardo Cape, pa-shoutout idol, so yan po. And then, puro trade, wala namang true. Of course, we are only talking about rumors. Hindi mo pa expect na mangyayari po yan agad kabola. Pero ito nga po yung ating pong trade suggestion. Again, trade suggestion po, ano. Kasi nga may issue sa Northport, di ba? Si Ray Parks daw, may rumor na gusto punta Ginebra. So, about this 3-team trade. Kung saan po, ang Ginebra, makukuha nila, of course, si Ray Parks. Ang Northport, makukuha nila kabola yung package po mula po sa Ginebra na Stanley Pringle. Ito pong si Sidney Enubera and a first round pick kabola, and of course sa TNT makukuha nila si Robert Bolick. Of course, Robert Bolick nakakapagtaka na up to this point hindi pa rin po pumipirma. Bakit kaya, 'di ba? Dahil hindi naman siya sumusweldo ngayon kasi nga terminated po yung contract niya. Bakit mas ginugusto niya na hindi muna maglaro at hindi magsweldo kaysa pumirma po agad, 'di ba? Kung malaking issue yung kay Mikey Williams, bakit itong kay Bolick hindi nagiging masyadong malaking issue? I think na kahit pa paano may preference itong si Bolick na mapunta o mabalik po sa MVP group. Kaya sa palagay ko kabola, para maayos na ito, di ba? Yung current na situation nila dito, pwede nilang gamitin si Bolick in a trade kabola. At of course, madadali na lang po irason ng Northport yan, di ba? Kasi ayaw naman maglaro ni Bolick, di ba? Mas maganda na lang kumuha po sila ng package. While ito namang of course, Ginebra kabola, they will get Ray Parks. So, and Ray Parks will be a good fit to them. Kung hindi nyo po alam, si Ray Parks po, kabola, sa Japan kabola, is playing as a very good role player kabola. So he can also do that in a solid team like Barangay Ginebra. So ikaw ba kabola sa palagay mo, sino ang panalo sa trade na to? Comment lang po sa baba.